beloved Boss Mike Cervera. Eto na nga mga kababayan ko. Naku, patay na. Ito na. Pakita na natin si Manang Amy. Manang, Marcos, nalulungkot lang ako kasi may bago na naman pakana si Manang Amy nyo. Mga kababayan, mirada na naman ito. Pero mga kababayan, pakinggan natin kung ano sinasabi. Unawain din natin minsan, baka naman may pinaghuhugutan to. Opo, ha? Hindi ko naman sinabing mukhang lumit na yung baba neto. Baka sa camera lang, eto na, mga kababayan ko. Manang Amy, pasok. Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito, pinagtrabaho, pinagdasal. Nasayang eh. Lisa Marcos. Paano nasayang? Baka sa'yo lang. Sa amin naman, okay naman. Ha? Napakaganda naman ang ginagawa ng ading mo. Di ba? Sige, tuloy. Hindi ko naman kamag-anak yan. Hindi ko naman ka-ano-ano. Bastos ka kung ganon. Di ba? Hindi mo ka mag-anak, hindi mo ka ano-ano, pero, di ba? Hipag mo. Alam nyo, mga kababayan, dapat sa mga ganyan na imbis na nagiging magandang halimbawa sa taong bayan, sa mga kabataan, yung po bang magkaroon ng respeto sa asawa ng kapatid mo. Mga kababayan, eto, walang iya, Walang iya ho, mga kababayan, sa totoo lang. Di po ba? Para bang pinapakita niya na kapag asawa ng kapatid mo, wag mo nang irespeto. Di ba? Hindi mo kaano-ano yan, parang ganun yung ibig niya sabihin. Kaya hindi dapat ibigyan ng respeto, ganun. Bastos, oo. Magandang araw po, Senator Amy Marcos. Kita nyo naman, parehas pa kami ng damit, Ha? Parehas pa tayo ng damit, Manang Amy, no? Sige, tuloy. Naglagay po kami ng mga protest placards sa inyong harapan na may kaakibat na mga katanungan. Yan. Unang tanong, may 3 rally bukas. Saan po kayo pupunta? At Ibiro nyo, 3 pala yung rally bukas, Akala ko nga, 2 lang, EDSA at Luneta. Abay, 3 pa pala. 3 ha. Ito na. bakit? Luneta, sa palagay ko karambola yan. Sari-sari yung agenda dyan. Mahirap yata. Kita nyo mga kababayan ko. Sabi ko sa inyo ang dami. Ang daming mga panawagan. Iba-iba, sari-sari. Totoo naman. Bigay nyo kay Manang Amy yan dahil totoo ho yun. Diyan po sa Luneta, iba-iba panawagan. Mayroong mga DDS, may mga dilawan, may mga pinklawan, may mga maka Martin Romualdez. At marami pang iba. Opo, ha? Sige, tuloy. Sa shrine. Naku, maliwanag naman kung sino-sino nariyan. Nako, maliwanag naman kung sino-sino nariyan sa EDSA Shrine. Sino? Sa palagay ko karambola yan. Sari-sari yung agenda dyan. Mahirap yata. EDSA Shrine. Naku, maliwanag naman kung sino-sino nariyan. Hindi ako welcome. Sino-sino ba yan? Hindi ka ba welcome sa mga DDS? Di ba rally ng mga DDS yan? So hindi na ho siya welcome sa mga rally ng mga DDS, ha? Mga kababayan, gano'n ba yon? So si Manang Amy ay hindi na pala welcome sa mga rally ng mga DDS. Ayan, narinig nyo. Kasi ang mga nasa EDSA, abay mga DDS, ang tanong, kung marami ba sila o ayaw niya lang samahan dahil kokonti. Di mo ba? Kokonti lang po kasi yung tao dyan sa EDSA baka ayaw ni Manang Amy na maglagay ho sa may silong lang ng tulay, sa silong ng underpass dyan sa may EDSA Shrine, kaya saan na lang siya? Ito, Camp Aguinaldo. Meron. Mas maigi, dyan na lang kaya magkumpune. May Camp Aguinaldo pa ho, mga kababayan. Mukhang mas gusto niya huroon. Sino-sino ba yung nando doon? Sa may Camp Aguinaldo. Kasama ng mga dating sundalo. Mga dating sundalo. Di ba? Nakaraan nabalita nga na mayroong kudita na ang nagmamaniobra mga retiradong mga sundalo
Oh, hindi ba yan yon? Hindi ba yan yon? Nako naman. Oh, sige, tuloy. Meron pong 4 na opisina. Ano po ang maigsing mensahe nyo sa bawat opisina na ito? Malacanang. Nako, dinggin ninyo ang taong bayan. Tigilan yung magsasabing, kalma lang kayo. At Bakit? Ano tigilan ng taong bayan eh? Ang Malacanang nga ngayon ang nagsisiwalat ng kademonyohan na hindi nagawa ng kahit sino mang presidente. Ang Malacanang ang nagsisiwalat ngayon, mga kababayan, nang hindi ho naisiwalat ng ilang administrasyong nakaraan. Oh, ano yun? 'Di ba? Kaya nga, nangangalanga ho kayong lahat eh. Di po ba? Oh, tuloy. walang kalma. Pwede ba? I-withdraw kaya ninyo yung budget at isaayos ng maigi mula sa DBM na puros unallocated, unprogrammed, hanggang sa DPWH. Siya sa ating maigi. Ayun na, ginagawa na nga. Sinisiyasat na nga maigi ni Pangulo eh. Di ba? Kaya nga ho, nakapagbalik na ho ng 60 billion sa PhilHealth eh. Oh, di ba dapat matuwa ang lahat, mga kababayan? Ha? Oo, ito, si Direk Freddy lang ang pwedeng kumalma. Ha? Kay Direk Freddy lang ang kalma. Ako, wala talagang kalma-kalma. Oo, ito na. Ay, DPWH, yung mga resign on leave na yan, hindi yan lulusot. Congress, nako, tigilan ang turuan, tigilan ang pambobola sa isa't isa. Senate, Totoo naman yan. Oh, Senate, Congress, DPWH, sang-ayon naman ako ron. Sang-ayon naman ako ron na dapat mapanagot tong mga ito. Itong Senado, itong Kongreso, si Saldico, mga kababayan, dapat mapanagot talaga yung mga yan. Maging kung sino pa yung kasapakat ni Saldico, kahit pa si Romualdez, Oh, pagka may kasalanan, may kasalanan. Walang sisinuhin kahit sino, mga kababayan. Di ba? nako, sa aking mga kasamahan. Oo. Huwag tayong didikit sa script na pinadala sa atin. Ano wag didikit, payuhan mo na umamin na si Joel Villanueva, itong si Jingoy Estrada, si Bongo, si Chis Escudero, sama mo na yung magkapatid na tulpo. Ganon. Di ba? Parang sinasabi nyo kasi, parang sa Senado malinis. Napakaraming madudumi. Sabit-sabit, mga kababayan eh. Oh, tuloy. Yung maliliit, nako, mga butete, dilis, Ah. sardinas, ipon, yan lang ang uhulihin. Tama. Hindi pahuli mo na si unahin na si Sara Duterte para malaking hindi lang ipis, butete, buhayang butete, mahuhuli mo manang Aimee. Kapag hinuli mo, inunahan mo, nahulihin si Sara Duterte, nakahuli ka na ng buhayang butete. Saan ka pa? Hindi lang dilis, mga kababayan. Unahin mo na si Sara. Ang dami ng kaso niya na. Di dapat unahin mo na. Total naman, senador ka. Gumawa ka na ng pagdinig. Gumawa ka na ng hearing para maumpisan ng mapanagot yang si Sara Duterte. Ganon. Kung gusto mo pala ng malaki. Di ba yan? Napakalaking buhaya niyan na butete. Ano po? Ba yun? Tigilan na ang small fry. Big fish ang hulihin. Big crocodile na nga yung sinasabi ko sa iyo eh. Yung mga big fish, bahala na yung mga nag-iimbestiga sa ICI. Di po ba, mga kababayan ko? Nako! Para maniwala kami sa iyo, manang unahin mo na. Unahin mo na si Sara Duterte, unahin mo na si Jinggoy, unahin mo na si Villanueva, sino pa? Unahin mo si Bongo, unahin mo yung mga tulpo. Nako, Diyos ko po, mahabagin. Halos lahat naman kayo dyan eh. Di ba? Halos lahat naman kayo dyan. Ikaw, wala ka bang ninakaw? Sige nga, tanongin mo nga sarili mo, ako ba'y walang ninakaw? Yan, mga kababayan, di ba? Meron pong 4 na placards ng mga kamag-anak nyo. Kanino po kayo pinaka-naiinis? Ano nga bang nandito? Sandro Marcos. Nanghihinayang ako ka, bata-bata na, damay dito sa gulo. Nanginayang ka, nadamay. Paano dinadamay nyo? Nananahimik dinadamay nyo. Dapat walang damayan. Kung galit ka
sa nanay, sa tatay, dun ka lang magalit. Ang problema ko kasi mga kababayan, pag nag-away-away ang mga magulang ng isang pamilya, yung mga magkakamag-anak, magkakapatid, pag nag-away-away yun, nadadamay, pati mga anak eh. Ano po? Biruin ninyo mga kababayan ko, away na magulang, away na magkakapatid, away na maghihipag, pati anak, damay eh. Ano po? Tuloy. Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Pinagtrabaho, pinagdasal. Nasayang eh. Ano nasayang? Walang nasayang. Ngayon nga, ang galing-galing nga eh. Taas nga ng rating ng ading mo. Ayaw mo ba nun? Ewan ko sa'yo, bakit ba ang laki-laki ng inggit mo sa mag-asawa na Lisa at saka Bongbong eh? Ano po, mga kababayan? Malaki ang kanyang mga kababayan. Galit, ano? Hindi ho matanggap yung mga natatamasang tagumpay ng kapatid niya eh. Di po ba? Yan na. Martin Romualdez, Yan. pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit ako, hindi lang simpleng inis, naggagalaiti pa. Sabihin mo magnanakaw, ganun. Walang magyayari sa galit mo. Umpisa mo na. Total naman eh, di ba gigil na gigil ka dyan. Bakit hindi mo ipakita ngayon sa ngayong pagkakataon? Para nang malaman ng taong bayan, na totoo ka sa mga sinasabi mo. Di ba? Hindi yung puro gigil lang. Bonjing, tambaluslos. Hindi ganun ang hinahanap ng tao eh. Ang hinahanap ng tao, yung aksyon. Yung aksyon, mga kababayan. Di ba? Di ba? Magkano ka na? Magkaso ka na. Babali na, sabi rito. Di ba? Wala nga eh. Wala nga ginagawa itong action. Puro na lang pambubuli ang alam nito eh. Wala naman hong ginagawa eh. Di po ba? Sino kinasuhan? Si Secretary Boying. Kita nyo. Ba't di mo kasuhan si Martin Romualdez? Ba't di mo kasuhan si Saldico? Paunahan mo na. Isama mo na si Sara, pwede ba? Para naman matuwa-tuwa kami sa'yo. Di ba? Lisa Marcos, hindi ko naman kamag-anak yan, hindi ko naman ka-ano-ano. Kita nyo mga kababayan ko? Bastos, no? Hindi daw niya kamag-anak, hindi niya ka-ano-ano, pero asawa ng kapatid niya na presidente natin at first lady ngayon. So hindi niya ka-ano-ano. Walang respeto, mga kababayan, Walang respeto. So, anyway, mga kababayan, alam nyo na, sabi nga ni Direk Freddy, bitter na bitter lang, Ganun ho talaga pag bitter, mga kababayan, Di po ba? Ang pangit lang ho, kapatid ng asawa niya, pinapakita niya na kung paano niya bastusin. Ano po? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!